Ang Papa Pogi movie ay isang movie tungkol sa isang sumpa. Kapag nagkatuluyan kami ng isang magandang babae, magkakaroon kami ng anak na ito hindi naman masyadong kagwapuhan. Ako nga yung kinalabasan, no? Pati yung mga kuya ko, pati yung tatay ko. So, ganun yung linya namin. Si Papa Pogi dito, si Romeo, siya talaga yung epitome of good looks, oozing with confidence. In a way, medyo womanizer ng konti si Romeo dito. Ako po si Venus D. Kagandahan. Sa pangalan pa lang po, alam nyo na. Ako po dito yung secretary ng character ni Kuya Teddy. May lihim na pagtingin po sa kanya. Yung character ko sa Papa Pogi is si Helena. Meron kasing background si Helena. Kung bakit gusto niyang paindabin si Romeo. Ako'y ama ng mga anak kong nagagandahan lalaki sa paningin ko. Pinapayuhan ko na sana sila magtanggal ng sumpa sa amin na makagawa ng supling na hindi mga kamukha nila. Ako nga pala si Junior, kapatid ako ni Teddy. Ako yung kuya niya na hinihikayat siya na magkaroon ng, kumbaga, hindi magandang partner para maputol na yung sumpa. Ang character ko dito is asawa ako ni Nonong. Medyo bubog yun kay Nonong na hindi namin na putol yung sumpa para sa tatay niyang may taning na ang buhay. Ako naman dito ay isang beshi ni, of course, ni Meritel at ni Donna Cariaga. So, andun yung twist kung bakit sila dalawa. Ako dito si Ross, na isa sa mga kaibigan ni Romeo at taga-sulsol sa mga desisyon niya. Ang karakter ko dito sa Papa Pogi, ako si Vince. Yun, magkakabarkada kami ni Luke, si Nico, kasama ko at siyempre si Romeo. I believe, you live, I believe. Ako po, pinili mo. May girlfriend ka na, may boyfriend ka pa. And I, thank you! Si Next! Kuya Teddy po kasi nakasama ko na siya sa sa Showtime, pero hindi kagaya ng ganito na masyado kaming may interaction. Nagkatrabaho po kami, syempre may mga peking kissing scene, kahit peke yun, medyo malapit pa rin. Malapit, nagkaamuyan pa rin ng hininga. Masaya, pero nakaka-pressure kasi si Kuya Teddy talagang nakita ko sa kanya, seryoso siya dun sa sa ginagawa niya. Parang nakakahiya kapag hindi mo ginalingan, tsaka kapag hindi ka seryoso, mahiya ka talaga sa kanya. He's very professional. He really practices his lines. Ipapractice siya talaga kayo mag-read kayo ng lines together. Very hands-on siya. Off-cam naman, very funny. Very, very funny person. Hindi madamot sa mga ideas. Pag may nalalaman siya na kagaganda ng pelikula, ibinibigay niya sa amin, ipinapasa niya sa amin. Yung ganun siya, sinishare niya yung kaalaman niya. Very good, very good. I'm surprised kasi nakilala ko si Teddy, Blanc singer, artista. Sabi ko, very versatile pala siya. I was very impressed sa kanyang attitude towards making a movie in and out of the camera. Alam ko kung sino iniisip mo. Sino? Ay sus, girl, wag ako. Alam ko naman bet na bet mo sa si Romeo, no? Wala namang ibang laman ng isip ko kundi si Sir Romeo. May gagawin ka ba, Venus? Huy, Venus! May gagawin ka ba? Walang araw sa set na hindi kami nagtatawa. Kasi, first of all, yung director namin, Direct Alex Calleja, is one of the most funniest people in the world. Na lahat ng ginagawa niya, mapapatawa ka niya. And iba pang cast namin, Tito Joey, of course, si Nonong, pati yung mga hashtags, magugulat ka kasi ibang side nilang ipapakita nila sa inyo here in this movie. So, masaya tong film na to. Si Chong, syempre, kinalakihan ko na rin yung palibasa lalaki. Hindi ko akalain sa buong mundo na makakatrabaho ko yung isang Joey Marquez. Tapos si Don naman, si Don Chang. Grabe, alam nyo, secret lang natin to na sobrang crush ko talaga si Don Chang. Nahirapan ako party pag nandiyan siya. Sobrang, alam nyo yung ilang, genuine yun. Kaya pag narinig niya to, huwag yung pagsasabi, sapain ko yung vlogs nyo. Iba din kasi si Donna kasi sobrang kakaiba yung humor ni Donna. Kumbaga, si Donna yung naglabas ng humor ng mga babae. Masaya sila, lalo na sina Lassie, sina Myrtle. Masaya yung cast, pati si Chong Joey. Parang wala kaming time na hindi kami talaga tumatawa dun sa paggawa ng pelikula. Pili ko na ubus na yung pasensya ni Direk kasi take kami ng take, retake kami ng retake kasi nga tawa kami ng tawa. Brad, mukhang nagkakamabutihan na kayo ng assistant mo Hindi ko nga rin alam pero masaya ako pag nakikita ko siya. Same feeling that you had for Venus?
Sana may magbibigay sa akin ng mga advice sa ganitong pagkakataon. I really wish you were here, Mom. Sana naririnig ko yung boses mo. Romeo. Siguro sa akin yung definition ng pogi, may sense of humor, kayang patawanin yung babaeng minamahal niya, kayang pasayahin ng hindi mahal na luho, kundi yung the way lang makipag-usap. Siyempre, kailangan mong maging magalang, kailangan maganda yung kalooban mo. Actually, hindi na looks eh. Hindi na looks talaga eh. Kasi masyado na ako nadala sa looks. Ang definition sa akin talaga isa yung tatanggapin ka na lang, maiintindihan ka, at syempre mamahalin ka. Ang Papa Pogi para sa akin ay isang lalaki na consistent at persistent. Yung hindi lang sa umpisa magaling, at saka yung talagang pinupush at pinaghihirapan ang babae. Ang definition ng pogi, ito siya. Dapat gentleman, dapat ay kaya mong dalhin ang sarili mo na kahit hindi tinitignan sa itsura, kundi panloob, at dapat nakakatawa ka dahil yun ang mga gusto ng babae. Kagandaan naman talaga, hindi naman yung nasa panlabas eh. Mas pogi sa akin kung pogi ang puso mo kasi itsura mo. Para sa akin, yung pagiging pogi ay isang tao with a good personality. Ang Papa Pogi, siguro ito yung ideal man mo na tinitignan mo hindi sa itsura, kundi sa kung paano niya dinadala yung sarili niya, kung paano siya makitungo sa iba. Ang definition ng pogi sa akin talaga is humor, talent, and respect. Thank you for watching Regal Babies. And to watch this episode again, just subscribe to Regal Entertainment YouTube channel and ring the bell for more updates.